Isang araw, nagising na lang si Ivan at napagtantong isinilang siyang muli sa loob ng isang laro. Ayos, di ba? Kaso nga lang, hindi siya ang bida. Siya ang kontrabida. Ang siyang tutugisin at tatalunin sa bandang huli ng kwento. Hindi yan mangyayari. Tingnan mo, hindi lang basta kung sinong tao si Ivan na napadpad sa mundong ito. Isa siyang veteranong manlalaro. Kabisado niya ang larong ito mula ulo hanggang paa. Bawat sistema, bawat lihim, at bawat kaganapang mangyayari, nakita na niya itong lahat. Kaya bago pa man magkaroon ng pagkakataon ang bida na mahanap siya, nagsimula ng kumilos si Ivan. Gamit ang Magitech, sinimulan niyang baguhin ang sarili niya. Hindi ito isang maliit na pagbabago, ni hindi isang simpleng dagdag lakas. Binubuo niya ang sarili bilang isang Lara-rank na boss na demonyo, isang bagay na higit pa sa kayang harapin ng sinumang bida sa mundong ito, na ang buong kwento ay tuluyan ng mawawala sa orihinal nitong script. Ang misyon ngayon ay pumatay ng isang nasa hustong gulang na pulang dragon para sa pinakamataas na pabuya. Pagdating ni Ivan, pinuntirya na agad siya ng dragon at umatake. Hindi umaatras ang bida natin. Tumalon siya ng diretsyo sa ere, inihanda ang kanyang sibat, at sinabi sa halimaw na sa ngalan ng mga Diyos na Titan, ipapadala niya ito diretsyo sa impyerno. Sumagot ng apoy ang dragon. Napakaraming apoy. Sinimulang sunugin ng buhay si Ivan ng apoy, pero patuloy pa rin siyang sumugod. Hakbang-hakbang niyang nilusob ang apoy. Pagkatapos ay naabot din niya sa wakas ang halimaw at tumama ang kanyang atake. Nagpakawala ng isang malakas na atungal ang pulang dragon at saka pinilansik si Ivan. Bumangga siya sa isang pader at bumagsak sa lupa. Hindi pa rin sapat. Tumayo muli si Ivan at nagreklamong hindi pa rin ito gumagana. Sumugod ulit sa kanya ang dragon, habang palaki ng palaki ang pagbuka ng bibig nito. Inamin ni Ivan na mukhang nabigo na naman siya, at maaari na lang siyang mag-log out sa laro, maliban na lang dahil hindi gumagana ang logout. Patuloy pa rin siyang sumubok. Wala. Ngayon nagtatanong na siya kung ano ang nangyayari at kung bakit hindi siya makalog out. Palapit ng palapit ang dragon. Nagsimula ng mataranta si Ivan at sinabing huwag naman sanang magloko ang sistema sa ganitong oras. Nasa ibabaw na mismo ng ulo niya ang halimaw, handang lamunin siya ng buo. Tapos bigla na lang, lumitaw ang makapal na usok kahit saan. Agad na tinuro ng mga manonood na may sumusubok hamunin ang pulang dragon. May isang tao naman na tahasang nagsabing walang pag-asa at papunta lang sila sa kanilang kamatayan. Sa loob ng madla, lumitaw rin si Ivan. Kaya nakalabas talaga siya. Tiningnan niya ang dragon sa screen at sinabing sa susunod, papatayin na talaga niya ang halimaw na yon. Tapos sinabihan niya itong maghintay lang. Pagkatapos noon, nagsimula na siyang umalis pero nagdesisyon si Truckwen na magpakita. Tumingala si Ivan at napansin ang truck. Huli na ang lahat. Maya-maya pa, nakahandusay na siya sa lupa at nagtatanong kung patay na ba siya. Tapos nagsimulang magsunod-sunod ang mga babala na nagsasabing nasa estadong nagdurugo ang karakter at kailangan ng agarang lunas. Agad na nakilala ni Ivan ang malamig na boses na elektronikong iyon at nagtanong kung bakit ito nagpapakita na naman. Nagreklamo pa siya na talagang hindi ba kayang magbayad ng kumpanya ng laro para sa isang babaeng voice actor. Tapos luminalinga siya sa paligid. Puro niebe kahit saan. Nagtanong si Ivan kung ito ba ang hilagang patlang ng yelo. Matapos pang magmasid sa paligid, itinuro niya na nakapag-log out na siya. Kaya bakit nasa paladya pa rin siya? Tapos bigla na lang, nakaramdam ng matinding sakit ng ulo si Ivan. Bumuhos sa isipan niya ang napakaraming alaala. Nakita niya ang sarili niyang nakikipaglaro sa ilang bata, tapos may lumitaw na halimaw. Pagkatapos noon, naging kalunos-lunos ang lahat. Napahawak si Ivan sa ulo niya at nagtaka kung ano ang nangyayari sa mga alaalang ito. Nagtanong siya kung sino nga ba talaga si Arion. Habang bumabalik ang marami pang alaala, napagtanto niyang isang binata si Arion mula sa isang tagong lahi na namumuhay ng malayo sa hilagang patlang ng yelo. Masyadong pamilyar ang pangalang iyon. Tapos nakuha na niya. Naalala ni Ivan na isang quest misi mula sa laro si Arion, at nagsimula siyang magtaka kung naging nis na rin siya. Upang kumpirmahin ito, agad niyang tinawag ang interface ng sistema. Lumitaw ang interface, pero hindi pa rin gumagana ang pag-logout. Idiniin ni Ivan na wala ring mali sa mga stats ng nis na ito. Ang karaniwang stats ng isang Tier 1 na profesional ay madalas na nasa 12. Tapos ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, at nagsimulang maging kakatwa ang mga bagay-bagay. Ipinaliwanag niyang bukod sa mga nakatabong klase, ang mga ganitong numero ay karaniwang maaabot lang matapos makapasok sa Tier 2 man lang. Ang isang karaniwang binata mula sa isang tabong tribo ay hindi dapat magkaroon ng mga ganitong stats. Malayo talaga. Hindi na iwasan ni Ivan na magtanong kung anong klaseng pay to win template ito. Tapos napadako ang mga mata niya sa ibang bagay. Core, hubugin muli ang mundo. Sandali. Ano? Agad na kinwestiyon ni Ivan kung anong klaseng katawa-tawa at sobrang lakas na katangian ito. Ipinaliwanag ng sistema na ang paghubog muli sa mundo ay isang hindi paganap na nagpapakitang espesyal na talento. Maaaring hubugin ng may-ari ang isang katawan na angkop para sa isang tiyak na Diyos sa pamamagitan ng pagbabago sa proporsyon ng mga mitolohikal na elemento sa loob ng kanilang sariling katawan. Nabuksan na ang status.
Ngayon ay nakatutok na ng maigi ang atensyon ni Ivan. Ipinaliwanag niya na ang ibig sabihin ng isang core talent ay may potensyal ang karakter na dalhin ang buong koponan, isang attire na bihirang katangian, ang uri ng bagay na handang ipagpapatayan ng karamihang manlalaro makuha lang. Nabanggit din ni Ivan na minsang nakakuha siya ng talento na may parehong core prefix mula sa isang challenge quest, pero naiba ito, sobrang naiba. Habang patuloy siyang nagbabasa, napagtanto niyang maaaring mabuo ang Reshape the World bilang isang core talent kahit pumili pa siya ng klase sa mahika o sa pisikal. Tapos nakita niya ang isa pang titulo, ang inapo ng Starforger. At sa wakas, nagkaayos-ayos na ang lahat sa isip niya. Sinabi ni Ivan na nagtataka siya kung bakit pamilyar ang pangalang iyon dahil hindi ito isang ordinaryong hilagang barbarong nisi. Malayo talaga. Ito ang huling boss ng may pinakamataas na antas ng raid na inilabas matapos ang 4th version update. Ngayon ay siguradong-sigurado na ang bida natin. Mahina ang laman. Walang hanggan ang bakal. Ang tagahubog ng mundo, Starforging Titan, kahit mismong si Arian, lahat sila ay nakakonekta sa isang tao, ang nilalang na pabirong tinatawag ng mga manlalaro na Corrupted Brave King. Matapos pagdugtong-dugtungin ang lahat, napagtanto rin sa wakas ni Ivan kung sino ang kinahinatnan niya, ang hinaharap na Starforging Titan. Kaso nga lang hindi talaga. Agad niyang tinuro na hindi siya isang nakakatakot na Titan sa ngayon. Sa ngayon, isa lamang siyang sugatang batang barbarian na na-stranded sa gitna ng nagyayelong kapatagan. Tapos ay inisa-isa ni Ivan sa isip niya ang lahat ng alam niya tungkol sa mundong ito. Ang pagbangon ng mga nasyon, ang rebelyon ng Sanlibong Tor, ang Bond-Tide Alchemical Ascension, ang Calamity Kin, at bawat pangunahing kaganapan ng bersyon. At ayon sa kanya, bawat isa sa mga ito ay karanasang muntik na niyang ikamatay. Sa ganito kagulong mundo, tanging ang malalakas lang ang nakaliligtas. Nilinaw ni Ivan na hindi siya pwedeng manatili lang sa kasalukuyang sitwasyon. Kailangan niyang mabuhay, at hindi siya papayag na mapatay na lang na parang isang pangkaraniwang karakter sa laro. Habang patuloy siyang naglalakad, naisip niya na kalagitnaan na ngayon ng Disyembre, na isang masamang balita, napakasama. Paparating na ang napakatinding lagay ng panahon na kilala ng mga tagahilaga bilang White Tide. Bago intindihin ang iba pang bagay, alam ni Ivan na kailangan muna niyang makaligtas sa nagyelong kapatagang ito, pero umaabot na sa hangganan ang katawan niya. Bigla siyang nadapa at natumba. Kahit na ganoon, hindi pa rin sumuko si Ivan. Sabi niya, maaaring na-reincarnate siya ng tadhana bilang isang boss na nakatakdang matalo, pero hindi siya susunod na lang ng masunurin sa plano ng tadhana. Una, makakaligtas siya sa nagyelong kapatagang ito, pagkatapos ay babaguhin niya mismo ang tadhana. Ayon kay Ivan, ang makaligtas sa taglamig na ito ang pinakamaliit na kailangan niyang gawin kung gusto niyang makumpirma ang timeline ng laro at makahanap ng mga pahiwatig tungkol sa pagpapadalisay ng kanyang bloodline. Dahil ang pagpapadalisay sa bloodline na yon ang susi para maging pinakamalakas na Titan. Mabilis niyang tinasa ang kanyang sitwasyon. Ilang dosenang kilometro pa ang layo ng tribo. Ang pinakamalapit na bansa, ang Northern Demon Kingdom ng Elrond, ay daan-daang kilometro pa ang layo. Hindi talaga maganda ang kalagayan niya ngayon. Mabuti na lang may naalalang mahalagang bagay si Ivan. Dapat ay may isang kubo ng mga ngaso na nakatago sa isang dako sa kalapit na kakahuyan. Kung tama ang alala niya, dapat ay may mga panggatong iyon at sapat na supply ng pagkain para makatawid sa taglamig. Simple lang ang plano niya. Iwasan ang White Tide habang nasa pinakamalala pa itong kalagayan. Pagkatapos noon, makikisakay siya sa isang mapagkakatiwalaang merchant caravan at susundan ang ruta ng kalakalan papunta sa Central Empire of Linda. At dyan magiging kapanapanabik ang lahat. Binanggit ni Ivan na ayon sa daloy ng kwento ng laro, ang Linda ay ang pinagmulan ng maraming malalaking kaganapan. Basta makarating siya roon, makakapasok na siya sa pangunahing kwento. Hindi lang yon, doon din matatagpuan ang class route na pinakaalam niya. Ang Alchemical Knight, isang umuusbong na class na nalikha matapos ang Magitech Alchemical Revolution na may kakayahang gumawa ng napakatibay na baluti. Pinag-iisipan pa rin ni Ivan ang kanyang mga plano nang bigla siyang may napansin. May gumalaw. Agad niyang napagtanto na baka may paparating. Sino yan? Biglang pinilit ni Ivan na humakbang paabante. Ilang hakbang pa lang, natumba na naman siya sa niebe. Habang nakahiga roon, may napansin siya. May paparating na nakasakay sa kabayo na agad nakapukaw ng pansin niya dahil ang lugar na ito ay malayo sa mga pangunahing kalsada o ruta ng kalakalan. Ayon kay Ivan, hindi pupunta rito ang mga karaniwang tao o merchant caravan nang walang napakapartikular na dahilan. Tapos ay may mga aninong nagsimulang lumitaw mula sa hamog. Ilang tao ang dumating na nakasakay sa mga kabayong mukhang ibon. Sa likuran nila ay ilang sakay ng mga itim na war horse, na lahat ay hinahabol ang taong sakay ng mukhang ibon na hayop. Nanatili si Ivan sa kinapupwestuhan niya at nanood. Noong una, nakatuon ang pansin niya sa mga sinasakyan nila. May mali sa mga itim na warhorse na yon, at unti-unti niyang napagtanto kung ano. Tumutakbo sila ng napakabilis, pero walang lumalabas na puting usok mula sa kanilang bibig o ilong sa gitna ng nagyayelong panahon. Wala ni isang hininga. Wala ni isang tunog. Agad na nalaman ni Ivan kung anong ibig sabihin niyan.
Tanging ang mga undead mount lang na paborito ng mga maharlika ng Elrond ang nakakatakbo ng ganito kabilis na walang ginagawang ingay. Kung ganon, sino ang hinahabol nila? Tapos ay napansin ni Ivan ang nangungunang sakay at agad itong nakilala. Siya si Freyja Goldsmith, ang Emperatrice ng Demon Kingdom ng Elrond. Habang pinapanood ni Ivan ang nangyayari, mabilis siyang may napagtanto. Hindi pa umuupo sa trono si Freyja. Ang kasalukuyan niyang pagkakakilanlan ay ang panganay na prinsesa. Ibig sabihin, ang kasalukuyang timeline ay bago ang taong 1886 ng bagong kalendaryo, at ang mundo ay nasa panahon pa ng mga espada at mahika na katulad ng Middle Ages. Agad na sinukat ni Ivan ang lakas ng mga taong humahabol sa kanya. Base sa karanasan niya bilang isang batikang manlalaro, ang tatlong humahabol na iyon ay hindi lalampas sa Tier 2. At nang mapagtanto niya iyon, napagpasyahan niyang iisa lang ang sagot. Walang pag-aatubili, binaon ng bida natin ang kanyang sarili sa niebe. Ilang saglit pa, lumapit na ang mga nakasakay. Nagtanong ang isa sa kanila kung hulihin ba nila ng buhay ang prinsesa. Agad na sumagot ang isa na hindi na kailangan. Habang itinataas nila ang kanilang mga sandata papunta sa kanya, isang kamay ang biglang sumulpot mula sa niebe patungo mismo sa mga binti ng isang kabayo. Agad na nagtanong ang sakay kung anong nangyayari. Huli na ang lahat. Sumabog si Ivan mula sa niebe at kinaladkad pababa ang sakay. Kasabay nito, inactivate niya ang kanyang Barbarian Berserker state. Lakas +4. Tapos ay agad na sumigaw ang isa pang sakay na may tao roon. Hindi man lang sila pinansin ni Ivan. Mas naiinis siya dahil sa Chocobo. Diretsahan niyang tinanong kung paano nilang nagawang atakihin ang Chocobo, tapos ay sumugod paabante at pinatumba ang isa sa mga mandirigma. Habang nakikipaglaban, nakilala niya silang mga punyetang paniki mula sa Elrond. Litong-lito ang isa sa mga mandirigma at nagtanong kung bakit hindi nila pwedeng atakihin ang Chocobo. Sa totoo lang, maling tanong iyan sa ganitong pagkakataon. Agad na nag-utos sa isa't isa ang mga natitirang sakay na patumbahin si Ivan. Nagsimulang magliparan ang mga palaso papunta sa kanya, pero mabilis na nakakilos si Ivan. Hinablot niya ang isa sa mga tauhan nila at ginawang kalasad. Agad na sumigaw ang kawawang lalaki na natatamaan nila ang sarili nilang kakampi. Kahit sa gitna ng labanan, may napansin si Ivan. Nakakabilib talaga ang kakayahang magtiis ng pinsala ng mga Bloodkin. Kahit na may matinding pinsala sa loob ng katawan, hindi agad namamatay ang mga low-tier Bloodkin. Tapos ay lumala ang sitwasyon. Natamaan na sa wakas ang Chocobo at nagsimulang bumagsak. Nahulog din ang prinsesa kasama nito. Agad inutusan ng isang mandirigma ang isa pa na habulin ang prinsesa habang siya na ang bahala kay Ivan. Sumang-ayon ang ikalawang mandirigma at kumilos na. Nagsimula namang asarin ng naiwang mandirigma ang kanyang tauhan at tinanong kung bakit nagpakontrol siya ng ganoon kadali sa isang low-tier barbarian at bilang isang inapo ng mga maharlika ng gabi, hindi ba siya nahihiya sa sarili niya? Mabilis na nagpaliwanag ang tauhan at sinabing nagpabaya lang siya ng sandali. Sumagot si Ivan sa pamamagitan ng paghablot sa parehong lalaki at ibinato ito ng diretsyo sa mandirigma sa harapan niya. Walang salita. Inihagis na lang agad. Pagkatapos noon, may lumabas na notifikasyon. Blood Drinker Embraced. Pagkakita rito, agad na natukoy ni Ivan kung sino ang mga kakaharapin niya. Isang Tier 2 Blood Drinker na namumuno sa mga Tier 1 Embraced. Hindi na nag-aksaya ng oras si Ivan. Nagsimula siyang magpaulan ng mga suntok at idineklarang oras na para tapusin sila. Agad na sumugod muli ang mandirigma para umatake, sinasabing naranasan na niya ang bilis ng Bloodkin at ng Barbarian. Nananatiling alerto si Ivan. Sinabi niya na hindi niya pwedeng ipagsawalang bahala ang rapier ng Bloodkin. Pagkatapos ay biglang may dumaplis na atake sa pisngi niya. Muntik na. Inamin ni Ivan na medyo delikado talaga yon. Bago pa makakilos ang mandirigma, hinawakan ni Ivan ang espada gamit ang kanyang kamay. Tapos tinanong niya kung paano pabubunutin ng lalaki ang espada niya. At sa isang iglap, bumaligtad ang sitwasyon. Hinablot ni Ivan ang sandata at sinabing siya naman. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mandirigma nang makita niyang parating ang suntok. Boom! Isang malinis at sapul na tira. May naisip si Ivan habang nagpapatuloy ang labanan. Mabuti na lang at mas pinapatibay ng Berserker ang resistensya niya ng ilang beses. Kung hindi, sa sakit na pinalala ng 100 beses, halos imposibleng matiis ito. Matapos patumbahin ng lalaki, kaswal na nagtanong si Ivan kung ganito ba talaga kawalan ng karanasan sa totoong labanan ang mga maharlika ng kaharian ng mga demonyo ngayon. Tapos may sumagot sa kanya at hindi lang sa pamamagitan ng salita. Pinabagsak ng prinsesa ang isa pang kalaban at sinabihan siyang huwag maliitin ang mga maharlika ng Elrin. Sa bagay, agad na itinaas ni Ivan ang kanyang mga kamay at binawi ang sinabi niya. Tapos may napansin pa siyang iba, ang Chocobo. Sinabi niya na mukhang namamatay na ang sinasakyan nito. Agad na tumakbo ang prinsesa at paulit-ulit na tinawag si Filori, pero hindi na bumabangon si Filori. Sa huli, nagpaalam na siya sa kanyang kasama at kaibigan. Pinapanood lang siya ni Ivan mula sa gilid. Ilang sandali pa, maayos na nagpakilala ang prinsesa. Nagpasalamat siya sa tulong nito at sinabi ang buong pangalan niya, Freyja Antonia Josephine Goldsmith.
Dagdag pa niya na kung masyadong mahaba ang pangalan, pwede na siyang tawaging Fra. Tinignan siya ni Ivan at agad na may mga napagtanto, ang inosenteng hitsura, at ang hubog ng katawan nito na kabaliktaran ng mukha niya. Doon niya naintindihan kung bakit napakarami niyang tagahanga. Tapos biglang napansin ni Fra na nakatitig siya, kaya tinanong kung ano bang tinitingnan niya. Agad na natauhan si Ivan at sinabing may naalala lang siyang mahalagang bagay. Tapos lumapit siya sa isa sa mga nakabulagtang mandirigma. Mga prioridad. Tinuro niya ang katawan at idineklarang pera ang lahat ng ito. Nang walang inaksayang oras, sinimulan niyang kunin ang lahat ng mamahaling gamit na makita niya. Pinanood lang ng prinsesa ang buong pangyayari bago itanong ang pangalan niya at kung taga-saan siya. Nagpakilala si Ivan bilang si Ivan Arion, isang taga-Hilaga. Pagkasabi niya ng pangalang iyon, agad na nagulat si Fra, ang pinagpalang panganay. Medyo nagulat si Ivan na nakilala agad ng prinsesa ang titulong iyon. Inamin niya na hindi niya inasahang alam nito ang wikang Ancient Saga. Ipinaliwanag ni Fra na hindi niya masyadong alam iyon. Ayon sa kanya, pinalitan na ito ng wikang Marian, at natutunan niya lang ng kaunti ang wika mula sa mga sinaunang libro sa library ng kabisera ng Elrond. Tumango si Ivan at agad na lumipat sa mas mahalagang bagay. Tinanong niya kung sino ba talaga ang prinsesa at kung bakit siya tinutugis ng mga taong iyon. Kasabay nito, napagtanto niya na wala siyang masyadong alam sa bahaging ito ng kwento. Kaya sa ngayon, ang pagkuha ng impormasyon ang pinakamahalaga. Tapos nagbitiw si Fra ng isang malaking pasabog. Sinabi niya na siguro maraming hindi maniniwala sa kanya, pero siya talaga ang unang prinsesa ng Elrond. Siguradong ipinapaliwanag nito kung bakit gusto talaga siyang patayin ng mga tao. Tapos may ibinunyag pa siyang iba. Inatake siya habang naglalakbay para dumalo sa seremonya ng pagtatapos sa Royal Academy. Agad na napansin ni Ivan na may mali sa kwento. Sinabi niya na ang Northern Icefield ay higit 100 kilometro ang layo mula sa pinakamalapit na border ng Elrond. Kaya paano siya napadpad dito? Nagbigay si Fra ng maikling sagot. Sinabi niyang pumunta siya rito para iwasan ang tunay na patibong. Sinimulan niyang alalahanin kung ano ang alam niya tungkol sa Elrond. Ayon sa kanya, kilala ang Elrond bilang kaharian ng mga demonyo dahil ang mga pangunahing paksyon ng mahika nito ay dalubhasa sa mga curse modification at pati na rin sa necromancy, mga bagay na ayaw pakialaman ng karamihan sa ibang nasyon. Dahil doon, kilala rin bilang hari ng mga demonyo ang pinuno ng Elrond. Kaya sinimulan ng mga taga-Elrond na pag-aralan ang lahat ng posibleng paraan para labanan ang mga halimaw. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang kanilang mga tradisyon. Ang kanilang orihinal na pinagmulan bilang mga medical warlock ay unti-unting naging mga propesyon, tulad ng mga soul monk at flesh monk, mga dalubhasa sa curse modification. Tapos mas naging kakaiba pa ang mga bagay-bagay. Lumitaw ang mga necromancer, mga taong literal na naglalaro ng mga buto at kaluluwa. Nakabuo pa sila ng mga ritual na kayang baguhin mismo ang katawan ng tao. Ang mga sikat na lihim na ritual ng Elrin. Habang tinatamasa ng mga maharlika ang mga pribilehiyo sa pag-unlad, karaniwan ay walang ganitong karangyaan ang mga ordinaryong tao. Ang tila walang muwang na panganay na prinsesang ito ay magsisimula ng isang dakilang revolusyon sa hinaharap, isang revolusyong naglalayong sirain ang mahigpit na sistemang ito ng uri. Sa kasamaang palad, sa huli, pinutol ni Ivan ang iniisip niya at nag-focus ulit sa kanilang pinag-uusapan. Tinanong niya kung anong ibig sabihin ito sa totoong patibong. Ipinaliwanag ni Fra na palabas lang ang pagtatangkang pagpatay sa kanya sa Royal Academy. Idinisenyo ang buong pag-atake para pilitin siyang tumakas papunta sa kabisera. Ayon sa kanya, malamang na naghihintay ang totoong pangunahing puwersa ng kalaban sa kalsadang nagdudugtong sa akademya at sa kabisera. Kaya naman naghiwalay sila ng mga tauhan niya sa dalawang grupo. Sa halip na dumaan sa halatang ruta, pinili nilang lumiko sa Northern Icefield. Ipinaliwanag ni Fra na inakala niyang kakaunti lang ang mga puwersang nakatalaga sa rutang ito. At dahil doon, naniwala siyang kaya niya silang labanan ng mag-isa. Habang ipinapaliwanag ni Fra ang lahat, may hindi maiwasang mapansin si Ivan. Mahirap talagang paniwalaan na ang hinaharap na Blood Queen, ang ika-4 na hari ng mga demonyo ng Elrond, ay may ganitong kainosente at pambabaeng panig ngayon. Biglang nagtanong si Fra kung nakikinig ba siya. Agad siyang tiniyak ni Ivan na nakikinig siya. Tapos nagtanong siya ng isang nakakaintrigang bagay. Gusto niyang malaman kung gusto ba nitong matuklasan kung sino ba talaga ang nagpadala sa mga asasin na yon. Nabigla si Fra at tinanong kung malalaman ba talaga yon o kung alam na ito ni Ivan. Sa halip na sumagot ng direkta, lumapit si Ivan sa isa sa mga nakabulagtang mandirigma. Tapos may tinanong siya kay Fra. Ilang tao sa loob ng Elrond ang nakabisado ang mga ritual ng pagbabago ng Bloodkin. Nag-isip si Fra at sumagot na kabilang ang Grand Duke Blood Dragon, may kabuang 12 pamilya. Gayunpaman, mabilis niyang sinabi na kahit tutol ang mga pamilyang iyon sa pagtanggap ng Royal Academy sa mga ordinaryong mamamayan, hindi dapat sila ganun katapang para pumaslang ng dugong bughaw. Sinabi ni Ivan na may nakakalimutan pa siyang isang grupo, tapos sinipa niya ang isa sa mga katawang nakahandusay sa malapit. Agad na nagtanong si Fra kung sino ang tinutukoy niya. Ibinigay ni Ivan ang sagot, ang mga necromancer,
tapos tinanong niya kung sasang-ayon ba si Mr. na napakagaling magpatay-patayan. Agad na ininulat ng bangkay ang mga mata nito. Saglit itong nanahimik, tapos dahan-dahan itong tumayo. Ayon, nasagot din ang tanong. Inamin ng lalaki na hindi niya inaasahang matutuklasan siya, at nagsimulang tumawa na parang isang baliw. Tiningnan siya ni Fra at agad na sinimulang tukuyin ang mga ginamit na pamamaraan. Mga spell mark, manipulasyon ng buto, mga kahalili ng bangkay, malayo ang proyeksyon ng kaluluwa. Napagtanto niya na sa loob ng paksyon ng necromancy ng Elrond, ang lalaking ito ay talagang isang dakilang wizard ng Hippocratic School. Pinuri ng necromancer ang kanyang hinuha at sinabing iyon mismo ang inaasahan niya mula sa panganay na prinsesa. Sinabi niya na simula nang magbukas ng enrollment ang banal na lupain ng mga mage, ang lungsod ng Sanlibong Tor, siya ang naging unang prodigy na nagtapos bilang valedictorian sa landas ng isang akademikong mage. Tapos may ibinunyag pa siyang iba. Ayon sa kanya, kung ang operasyong ito ay hindi nakatanggap ng suporta mula sa isang kagalang-galang na figura na nagpapahintulot sa kanyang maghanda ng isang backup plan ng maaga, maaaring nakatakas na talaga siya. Dito na siya pumitik ng daliri at sinabing baka kailangan niyang makakita ng ilang halimaw. Agad-agad, nagsimulang gumalaw muli ang mga bumagsak na mandirigma, hindi bilang mga tao. Bilang mga halimaw, nagsimula silang umatake at kainin ang isa't isa. Ang mga katawan ay pumilipit, nagsanib, at nagbago hanggang sa makabuo sila ng isang mas malakas na nilalang. Tinignan ng necromancer ang resulta at inamin na, sa totoo lang, kung hindi niya lang kailangang ibahagi ang kabutihan ng kanyang Panginoon sa mas maraming tao, hindi niya na naising patayin ng personal ang isang napakahusay na nakababata tulad niya. Kitang-kita na nagulat si Fra sa lahat ng nangyayari. Sa kabilang banda, sinabihan siya ni Ivan na huwag mag-alala dahil kakausapin lang niya sandali ang matanda. Pagkatapos ay bigla siyang nagtanong ng isang napakapartikular na katanungan sa necromancer. Gusto niyang malaman kung kakaabot lang ng matanda sa Tier 4 at hindi pa rin nakatutuntong sa Tier 5. Inamin ng necromancer na totoo iyon. Ipinaliwanag niya na kahit mahigit kalahating siglo na siya, pinalad siyang makumpleto ang landas ng nag-aapoy na espada at maangkin ang huling karangalang iyon. Gayunpaman, kumpara sa mga totoong kagalang-galang at perpekto, inamin niyang may kapansin-pansing agwat. Pagkatapos ay nagtanong ang matanda ng isang halatang katanungan. Sa tingin ba talaga ni Ivan ay matatalo niya siya? Agad na sinabi ni Ivan na hindi naman. Nagtatanong lang siya ng kaswal. Iyon lang. Tapos umikot ang bida natin, hinawakan si Fra at kumilos na. Tinanong niya kung nakalimutan ba nitong kilala ang mga barbarian sa pagiging mabilis tumakbo. At bago pa makapag-react ang sinuman, wala na siya. Habang buhat ang prinsesa, nagsimulang tumakbo si Ivan at kaswal na kumaway ng paalam kay Mr. Crowned One. Nakatayo lang doon at nakatitig ang necromancer. Napanganga siya. Kahit ang higanteng halimaw sa tabi niya ay mukhang gulat. Pareho nilang hindi inaasahan yon. Pagkaraan ng isang segundo, natauhan din ang necromancer. Nagsimula siyang magmura at iginiit na malaman kung paano nalaman ng isang brat na barbarian na hindi pa niya tapos idebug ang kanyang mga skeletal warlord. Pagkatapos ay nangako siyang pagbabayaran iyon ni Ivan. Kaagad pagkatapos, nakisanib mismo ang necromancer sa halimaw. Mas lumakas at mas lumaki ang nilalang. Tapos nagbigay siya ng isang utos, habulin sila. Sumibad ang higanteng halimaw para habulin si Ivan habang patuloy na sumisigaw ang necromancer na hindi makakatakas ang barbarian. Tumawa lang si Ivan. Lumingon siya at sinabing hindi karapat-dapat ang isang hamak na Tier 4. Nagpatuloy ang paghahabol sa kabuuan ng Icefield at biglang nagliparan papunta sa kanila ang mga kumikinang na berdeng atake. Sunod-sunod itong nangyari kaya muntik nang hindi makaiwas si Ivan. Mas lalong nalito ang necromancer. Iginiit niyang malaman kung sino ba talaga si Ivan at kung bakit masyado nitong naintindihan ang spiritual art. Ibinigay ni Ivan ang pinakasimpleng sagot, isa lamang siyang dumadaang barbarian, at nagpatuloy siya sa pagtakbo. Nasa likuran pa rin nila ang halimaw ng necromancer. Pagkatapos ay nagdeklara ang necromancer na dadalhin ni Ivan ang lahat ng kanyang sikreto sa kabilang buhay. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpigil. Isang malaking halaga ng enerhiya ang nagsimulang maipon. Parami ng parami. Patuloy sa pag-charge ang spell habang hinahabol sila ng halimaw. Nang handa na ang lahat, nagsimulang kumislap ang ulo ng necromancer. Agad na nakilala yon ni Fra. Finger of Death. Nang papakawalan na ang Finger of Death, sinabihan ni Ivan si Fra na huwag gumalaw. Agad na nagreklamo si Fra sa pagiging bastos nito at nagtanong kung saan ba talaga siya hinahawakan nito. Sa kasamaang palad, hindi ito ang tamang oras para doon dahil nasa mismong itaas na nila ang isang higanteng halimaw. Tumingala si Ivan. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Mabilis niyang tinantya na aabot ang atake sa pinakarurok nito sa loob ng 4 na segundo, saka siya gumalaw. Biglang sinabi ni Ivan sa necromancer na masyado siyang mabagal. Isang magaan at natitiklop na crossbow ang lumitaw sa kanyang kamay. Itinaas niya ito at nagpaputok. Dumiretso ang palaso sa mismong mata ng halimaw. Direktang tama. Sumabog sa himpapawid ang higanteng nilalang. Nagsimulang umulan ng mga piraso nito sa buong Icefield. Ganoon lang, tapos na ang lahat.
Kaswal na sinabi ni Ivan kay Fra na maayos na ang lahat ngayon. Lubusang nalilito si Fra at nagtanong kung anong nangyari. Maging ang necromancer ay mukhang tulala. Ang tanging nagawa niya ay inamin na lumaban ng maayos si Ivan at sinabing tatandaan niya ang batang ito. Balik sa kabisera ng Elrond, bumuhos ang ulan sa buong Evermore. Sa loob ng mga pasilyo ng silid-tulugan ng Demon King sa Scorbruin Palace, isang figura ang nagmamadaling naglakad. Inulat ng taong ito na hindi pa rin natutukoy kung nasaan ang kapatid na prinsesa at nagboluntaryo na pamunuan ang mga Silver Knight ng Imperial Guard para iligtas siya. Tumanggi ang Demon King. Ipinaliwanag niya na hanggat hindi pa naipapamana ang posisyon ng Demon King, hindi maaaring lisanin ng Imperial Guard ang Evermore at gayon din ang kanyang anak. Tila nagulat ang figura at ipinunto na si Freysia ang dapat magmana ng titulo. Nagbigay ng malungkot na sagot ang Demon King. Hindi maaaring mahulog sa gulo ang Evermore. Lumalala ang kondisyon niya at maaari siyang bumagsak anumang sandali. Wala pa ring balita tungkol kay Freysia. Dahil doon, kailangan ng Elrond ng tagapagmana na maaaring umupo sa trono ng walang aberya. Sinabi ng figura na naintindihan niya ito, saka tumalikod at umalis. May kadiliman sa kanilang mga mata habang naglalakad palayo. Nang maiwang mag-isa, tanging pag-iisip lang kung nasaan ang kanyang pinakamamahal na anak na babae ang nagawa ng Demon King. Pagbalik sa Icefield, isang malaking pagsabog ang unti-unting nawawala sa malayo. Tiningnan ito ni Ivan at hindi mapigilang magkomento na nawala na lang itong bigla ng ganoon. Akala niya talaga ay mangangako man lang ang necromancer na babalik siya. Agad namang ibinaling ni Fra ang kanyang atensyon sa kanya. Ngayon, gusto na talaga niya ng mga sagot. Tinanong niya kung sino ba talaga ito. Ibinigay ni Ivan ang katulad na sagot, isa lamang barbarian, kaya agad siyang kinumpronta ni Fra. Ayon sa kanya, ayaw ng mga tunay na barbarian na tinatawag silang barbarian, at mas gusto nilang tawagin ang kanilang sarili na mga tagahilaga. Hindi lang iyon, kundi ipinunto niya na walang ordinaryong tagahilaga ang makakaintindi ng mahika ng ganito kahusay, lalo na ang isang bagay na napakalalim tulad ng necromancy. Mabilis siyang pinatigil ni Ivan doon. Sinabi niyang kaya niyang ipaliwanag ang eksaktong dahilan at sinabihan siyang isipin na lamang ito na isang boses na bumubulong ng kaalaman sa kanyang tainga. Tumawa si Fra, saka inamin na kahit hindi niya gusto ang mga sinungaling, palalampasin niya ito sa pagkakataong ito. Biglang yumukod si Fra. Bilang panganay na prinsesa, ipinaabot niya ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa paulit-ulit na tulong ni Ivan at sinabing tiyak na babawi sa kanya ang pamilya Goldsmith sa hinaharap. Bahagyang nagulat dito si Ivan, tapos ay bigla siyang may itinuro na isang maputing bagay. Agad itong na-misinterpret ni Fra at sinabihan siyang huwag tumingin. Mabilis na nilinaw ni Ivan na hindi siya ang tinutukoy niya. Ang tinutukoy niya ay ang puting bagay sa likuran nito, ang White Tide. Pagkakilala rito, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Ivan. Hinablot niya si Fra at tumakbo ng kasing bilis ng kanyang makakaya. Walang paliwanag. Takbo lang. Kinalaunan, nakarating silang dalawa sa isang maliit na kubo. Isang apoy ang pinagninyas. Inihanda ang pagkain at naupo silang magkatabi habang nagpapainit sa loob. Nang tuluyan ng kumalma ang sitwasyon, tinanong ni Ivan kung ano sana ang plano nito kung hindi siya dumating. Ang mas tiyak, paano niya sanang hinarap ng mag-isa ang tatlong bampirang iyon? Agad na ipinakita sa kanya ni Fra ang isang kwintas. Isang tingin lang ni Ivan at nakilala niya ito, isang gemstone scroll. Pagkatapos ay tumigil siya, gamitin yon laban sa mga vampira. Ayon kay Ivan, malamang ay nagkapira-piraso na sila sa unang sagupaan pa lamang. Napansin ni Fra na mas marami siyang alam kaysa sa dapat, kaya nagpasya siyang magtanong din. Kung ganoon karami ang alam niya, may papaliwanag ba niya kung bakit isang necromancer ang nasa likod ng pagtatangkang asasinasyong ito? Inamin ni Ivan na mahirap itong tiyakin, ngunit maaari man lang nilang suriin ang sitwasyon. Pagkatapos ay nagtanong siya ng isang simpleng bagay. Kung mamatay si Fra, sino ang pinakamakikinabang? Sinabi ni Fra na ang pinakamalinaw na sagot ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Otto. Agad na nakilala ni Ivan ang pangalan. Kaya pala si Otto, ang prinsipe na may pink na buhok at mahilig magsuot ng damit pambabae. Mabilis siyang binalaan ni Fra na huwag magpalinlang sa panlabas na anyo. Ayon sa kanya, kung mamatay siya, baka sa tingin ay si Otto ang pinakamalaking makikinabang. Ngunit sa realidad, hindi iyan ang totoo. Nakinig si Ivan habang patuloy siyang nagpapaliwanag. Kahit pa maging Crown Prince si Otto, ang labanan sa pagitan ng mga reformistang commoner ng Elrond at mga konserbatibong Maharlika ay lalo lamang titindi. Ang tunay na mananalo ay ang ikatlong paksyon, ang paksyong kumokontrol sa pinakamaraming yaman. Tutal, kritikal na rin ang kondisyon ng Demon King. Kung si Otto ang papalit sa kanya, ang panloob na sigalot sa Elrond ay lalo lamang lalala. Saka sa wakas ay sinabi ni Fra ang pangalan, ang Undead Faction, na agad nagpataas sa panganib ng sitwasyon. Sinabi ni Fra na kailangan niyang bumalik sa Elrond sa lalong madaling panahon. Agad na pinabulaanan ni Ivan ang ideyang iyon. Ipinunto niya na lumabas lang siya sa kubong ito ng 30 segundo, gagawin siyang iskulturang yelo ng White Tide. Nakipagtalo si Fra na hindi siya pwedeng maupo na lang dito at panooring mawasak ang Elrond. Nananatiling kalmado si Ivan.
Ipinaliwanag niya na ang kasagsagan ng White Tide ay hindi tatagal ng higit sa 3 araw. Sa panahong iyon, hindi kikilos ng padalos-dalos ang Undead Faction. Higit na mahalaga, para sa kanila, ang pagiging buhay ni Fra, at ang pag-alam sa katotohanan sa likod ng asasinasyon ang pinakamalaking banta sa kanilang mga plano. Kaya naman mas mahalaga siyang buhay kaysa patay sa mga oras na ito. Pinag-isipan ito ni Fra ng sandali. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang iminumungkahi ni Ginoong Arion, na laging nag-aangking isa siyang ordinaryong barbarian, na gawin nila susunod. Diretso ang naging sagot ni Ivan. Ang pagbabalik sa kabisera ng buhay ang unang hakbang tungo sa tagumpay. Tila nagulat si Fra kung gaano katuwiran ang naging sagot. Pagkatapos ay muli siyang yumukod. Sinabi niya na kung gusto niyang pigilan ang sabuatan ng Undead Faction, kakailanganin niya ng isang knight na sasama sa kanya. Dahil dito, sa ngalan ng magiging ika-negatibo, 43 Demon King ng Elrond, nagmungkahi siyang bumuo ng isang kontrata kasama siya. Agad itong tinanggihan ni Ivan. Walang pag-aalinlangan. Sinabi niyang napakarami pa siyang kailangang gawin at hindi siya maaaring magtagal sa Elrond. Kasabay nito, may naaalala siyang isang mahalagang bagay. Para sa mahalikang pamilyang Goldsmith, ang isang kontrata ay sagrado at hindi maaaring sirain. Kapag nalagdaan, kailangan itong tuparin hanggang kamatayan. Kaya hindi ito isang bagay na dapat tanggapin ng basta-basta. Kahit pa ganoon, inamin ni Ivan na hindi rin niya maaaring baliwalain ang sabuatan ng Undead Faction. Sa pagkakarinig nito, bahagyang lumiwanag ang mukha ni Fra, pagkatapos ay sinabing naintindihan niya. Gayunpaman, hindi niya mapapangakuan ito ng lupa o titulo ng pagkamaharlika sa ngayon. Kung handa itong maging Black Knight niya, ang tanging kabayaran na mayaalay niya ay ang sarili niya. Nang sabihin ni Fra na ang tanging kabayaran na mayaalay niya ay ang kanyang sarili, muntik nang mabulunan si Ivan. Agad niyang naibuga kung anuman ang kanyang kinakain at iniinom, at sinimulang ikaway ang kanyang mga kamay. Hindi. Talagang hindi. Mabilis na nilinaw ni Ivan na hindi ito ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag niyang mayroon na siyang sariling misyon. Kung talagang gusto siyang bayaran ito, umaasa siya na magagawa nito sa kanya ang isang lihim na ritual ng Elrond sa tamang panahon. Kahit habang sinasabi iyon, hindi mapigilan ni Ivan na isiping mas prangka pa yata sa kanya ang Grand Princess ng Elrond, dahil tila hindi man lang apektado si Fra. Agad siyang pumayag. Basta ba hindi kabilang sa plano ng ritual ang nangungunang sikretong kaalaman, magagawa daw niya ito kapag nanumbalik na ang kanyang mana. Saka siya nagtanong ng isang mahalagang bagay. Nakapagpasya na ba siya kung anong mga materyales para sa ritual ang dapat ihanda? Tumayo si Ivan at naglakad ng ilang hakbang pasulong. Inamin niyang mahirap itong ipaliwanag gamit lang ang mga salita at sinabing susubukan niya itong alalahanin. Nang sandaling iyon, nagsimulang lumiwanag ang kanyang kamay. Inaktiba ni Ivan ang kakayahang core, reshape the world. Habang umaandar ang kapangyarihan, ang mga alaala ng orihinal na may-ari ng katawang ito ay nagiging mas malinaw ng malinaw. Ang mga alaalang nagtataglay ng residual factors ng Titan. Kasabay nito, may ibang naalala si Ivan. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang misyon ng orihinal na may-ari, ang hanapin ang katotohanan sa likod ng sinunog na nayon. Sa loob ng kubo ng mga ngaso sa Northern Icefield, tiningnan ni Fra ang impormasyong lumilitaw sa kanyang harapan. Sa kanya ito nakita, isang ritual na may kakayahang mag-mass produce ng mga individual na malapit sa Tier 3 professionals. Agad nitong kinuha ang kanyang atensyon. Tinanong ni Ivan kung may problema ba. Ayon sa kanya, maaaring mahal ang mga materyales, ngunit lahat ng ito ay maaaring makuha sa black market. Ang tanging tunay na pambihirang sangkap ay ang dugo ng dragon. Tinitigan ni Fra ang blueprint, pagkatapos ay nagtanong kung talagang balak niyang pigilan ang isang digmaan. Ayon sa kanya, ang ganitong bagay ay hindi ginawa para pumigil sa mga digmaan. Simpleng sagot lamang ang ibinigay ni Ivan. Ang kapangyarihan mismo ay hindi mabuti o masama. Ang mga tao, sa kanya ipinunto ang isa pang bagay. Ang taong kasalukuyang nakatingin sa blueprint na yon ay hindi isang Demon King. Isa siyang scholar. Tiningnan siya ni Fra ng sandali bago gumawa ng isang taimtim na panunumpa. Bilang kandidatong Demon King ng linyang Goldsmith, isinumpa niya na kung walang pahintulot ni Ivan Arion, hindi niya ibubunyag ang blueprint o gagamitin ito sa iba. Agad namang sinabi sa kanya ni Ivan na hindi kailangang maging masyadong seryoso. Saka siya nagtuon sa susunod na hakbang. Ang pinakamalapit na lungsod ay ang Flandra. Oras na matapos ang White Tide sa loob ng 3 araw, maaari na silang magtungo roon at tipunin ang mga materyales na kailangan para sa ritual. Makalipas ang 3 araw sa Flandra, nakarating na rin sa wakas ang 2 sa Flandra. Habang nakatingin sa paligid si Ivan, may nakapukaw sa kanyang pansin. Ang mga mababang uri ng demonyo na ito, yung mga bahagyang binago sa pamamagitan ng lihim na ritual ni Elrin. Marami na siyang nakita nito noon sa laro, pero ang makita sila ng personal ay ibang-iba. Matindi ang naging epekto ng pakiramdam na yon sa kanya. Hindi na ito isang screen ng laro. Hindi ito panaginip. Ito ay ang totoong mundo. Bago pa siya makapag-isip ng malalim, inihayag na nakarating na sila. Bumaba ang 2 mula sa karwahe at pumasok sa lungsod. Pagkatapos ay napansin ni Fra si Ivan na nakatitig sa isang bagay at tinanong kung ano ang tinitingnan niya. Agad na sinabihan siya ni Ivan na mag-ingat.
May mga nagmamasid na impormante sa paligid. Agad nitong nakuha ang atensyon ni Fra. Tinanong niya kung natuklasan na ba sila. Sinabi ni Ivan kay Fra na hindi pa naman ganoon kalala ang sitwasyon. Ayon sa kanya, masyadong halata ang mga taong nagbabantay sa kanila. Nandyan lang siguro sila para kumuha ng atensyon. Ang tunay na problema ay ang mga profesional na nagtatago sa likod nila. Sila ang mga dapat nilang ikabahala. May inamin naman si Ivan. Sa kasalukuyan nilang lakas, hindi siya kumpiyansa na maihahatid niya ito ng ligtas pabalik sa kabisera. Kaya kailangan nilang bisitahin ang black market. Ito ang pinakamalamang na lugar para mabili ang lahat ng mahiwagang materyales na kailangan nila sa isang bagsakan. Ngunit may isa silang problema. Paano sila makakapasok? Tiningnan ni Fra ang kanyang pera at sinabing ilang gintong barya lang ang dala niya noong umalis siya ng bahay. Mukhang hindi ito magiging sapat. Hindi nag-aalala si Ivan. Sabi niya ay ituturo ni Mimir ang daan at nagsimula siyang tumingin sa paligid. Hindi nagtagal, nakita nila ang isang lalaking nakaupo sa bangko. Kaswal na sinabi ng lalaki na ang kalahating tansong barya ay makakabili ng isang bag ng pakain. Agad na sumagot si Ivan ng kakaibang parirala tungkol sa hating gabi na nagpapalinaw ng isip ng isang tao. Nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Gusto na niyang malaman kung sino si Ivan. Nagpakilala si Ivan bilang Garm at sinabing may negosyo siya sa kabilang dulo ng ilog Jill at nais niyang pumasok sa tarangkahan ng impyerno. Nang marinig niya ang kanyang sarili na sinasabi ang mga code na ito, hindi maiwasan ni Ivan na makaramdam ng kaunting nostalgia. Ito ay mga lumang password sa black market na galing mismo sa laro. Samantala, litong-lito naman si Fra. Napapaisip siya kung ano ba ang pinag-uusapan nila. May kinalaman kaya ito sa black market? Nagpakilala ang lalaki bilang Garm at tinanong kung sino ba talaga si Ivan. Kung walang rekomendasyon ng bangkero, hindi pinapayagang pumasok ang mga baguhan sa merkado. Kalmadong nagtanong si Ivan kung paano kung siya ang mensahero ni Hermes. Sumagot si Garm na depende ito sa bigat ng dala niyang pasanin. Saka siya sumulyap kay Ivan at ipinunto na ang dala niyang pasanin ay mukhang hindi naman kahanga-hanga. Sabi ni Ivan ay may hindi pagkakaunawaan. Hindi siya isang mangangalakal. Sa kanya inactivate ang core na reshape the world. Lumitaw ang isang singsing sa kanyang kamay. Basta na lang niya ito inilabas. Sapat na ba ito? Sa sandaling makita ni Garm ang singsing, nagbago agad ang kanyang pakikitungo. Agad siyang humingi ng paumanhin at sinabing hindi niya inasahan na isang tunay na alchemist si Ivan, lalo na at ganyan ang kanyang suot. Kaswal na ipinaliwanag ni Ivan na ang pagkuha ng atensyon habang naglalakbay ay hindi magandang ideya. Pagkatapos nyon, personal na iginya sila ni Garm papasok. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Night Street. Sinalubong ng isang gwardiya ang kagalang-galang na alchemist at tiniyak sa kanya na siguradong makikita niya rito ang hinahanap niya. Habang patuloy silang naglalakad, may itinuro pang iba ang gwardiya. Ayon sa kanya, isang ginoo sa loob ang naghahanap ngayon ng mga alchemist at napakalaki ng bayad. Kung interesado si Ivan, maaari siyang manatili at tingnan ito. Pagkatapos sabihin yon, nagpaalam na ang gwardiya. Maya-maya ay huminto muna ang dalawa para kumain. Curious pa rin si Fra sa isang bagay. Tinanong niya kung wala bang sariling mga alchemist ang black market. Ipinaliwanag ni Ivan na ang black market, sa huli, ay isang illegal na operasyon. Karamihan sa mga alchemist ay ayaw na masyadong masangkot dito. Para sa kanya, kung maganda ang kita, ibang usapan na yon. Hindi naglaon, dumating ang isang masayahing matanda. Masiyahan niyang binati sina Ivan at Fra, nagpakilala bilang matandang Jabba, at humingi ng paumanhin sa pagkahuli. Magalang na sinabi sa kanya ni Ivan na hindi na kailangang maging masyadong formal. Mabilis na nabaling kay Ivan ang atensyon ni Jabba. Nagtataka siya kung paano naging ganap na alchemist ang isang napakabata at tinanong kung sino ang naging guro niya. Walang paligoy-ligoy na sinabi ni Ivan na naging apprentice siya sa ilalim ni Master Edward Elric mula sa Geneva Commercial Federation, 10,000 milya ang layo. Ayon sa kanya, nakumpleto niya ang kanyang pagiging apprentice ilang buwan na ang nakalipas at naglalakbay na sa kontinente mula noon para palawakin ang kanyang kaalaman. Saka ipinamalas ni Ivan ang kanyang kakayahan. Sa muling pag-activate ng kanyang core, reshape the world, binago niya ang hugis ng isang tasa mismo sa harapan nila. Naging agaran ang reaksyon. Labis na namangha si Jabba. Inamin niyang hindi pa siya nakakita ng ganitong kagulat-gulat na alchemy sa buong buhay niya. Dahil doon, nakumbinsi siya. Ibinigay na kay Ivan ang appraisal ng walang anumang tanong, at personal siyang inimbitahan ni Jabba sa itaas. Pagdating nila, tiniyak sa kanya ni Jabba na huwag mag-alala sa bayad at sinabing hindi niya abalahin ang kanyang trabaho. Pagkaalis ni Jabba, sa wakas ay nagsalita na si Fra. Sinabi niyang wala pa siyang naririnig na sinumang alchemy master na nagngangalang Edward Elric. Kaswal na ipinaliwanag ni Ivan na ganap na normal ito dahil galing sa isang nobela ng kabalyero si Master Edward Elric. Tumigil sandali si Fra at ipinunto na kahit papaano'y napaniwala sila ni Ivan gamit ang isang kathang-isip na karakter. Hindi iyon pinansin ni Ivan at dumiretso na sa negosyo. Tinatantiyan niyang hindi bababa sa 1,000 gintong libra ang bayad para sa trabahong ito. Pagkatapos ay sinabihan niya si Fra na ihanda ang listahan ng mga materyales na kailangan nila at direktang ibawas ito sa kanilang bayad.
Nag-aalinlangan pa rin si Fra. Tinanong niya kung paano balak ni Ivan na tasahin ang lahat ng kagamitang ito. Siguradong hindi siya pwedeng laging umasa sa pangalan ng isang kathang-isip na master para makalusot sa lahat. Simpleng sinabi lang sa kanya ni Ivan na huwag mag-alala. May sarili siyang paraan, saka siya nagtrabaho gamit ang Core Reshape the World. Pagkalipas ng 2 oras, tapos na ang trabaho. Inabot ni Ivan kay Jabba ang kumpletong ulat ng pagtatasa at sinabing ihanda ang lahat ng nakasulat doon. Tuwang-tuwa si Jabba. Paulit-ulit siyang nagpasalamat sa kagalang-galang na alchemist at nangakong bago lumubog ang araw, ay de-deliver ang lahat ng materyales na nasa listahan kasama ng natitirang bayad sa pampublikong laboratorio ng Alchemist Association. Sabi ni Fra na intindihan niya. Ngayong ayos na ang lahat, naghanda na si Jabba na umalis. Pero nang makalayo na siya, nagsimula na siyang magreklamo sa isa sa kanyang mga tauhan. Ayon sa kanya, halata namang isa lang siyang hamak na katulong. Kaya bakit ba walang tigil sa panginginig ang mga binti niya sa tuwing sumisimangot ito? Agad namang inungkat ng tauhan ang ibang bagay. Sinabi ni Ivan na nanggaling daw si Edward Elric sa mga Icefield. Ibig bang sabihin ito? Hindi na siya pinatapos ni Jabba. Agad niyang inutusan ang tauhan na kontakin ang boss dahil halatang hindi ordinaryo ang mga bisita nila. Mabilis na sumang-ayon ang tauhan at umalis para sundin ang utos. Pagbalik sa Alchemist Association, may nadiskubring problema si Ivan. Kahit gaano pa kagaling si Jabba, hindi pa rin niya nakuha ang kulang na dugo ng dragon. Yun na lang ang nag-iisang materyal na kailangan nila. Tahimik na hinugot ni Fra ang kanyang espada. Agad itong napansin ni Ivan at tinanong kung seryoso ba siya sa binabalak niyang gawin. Nakapagdesisyon na siya. Nang walang sabi-sabi, pinuno ni Fra ng dugo ang isang test tube at tinanong kung sapat na ba ito. Tinitigan lang ni Ivan ang test tube sandali, bago nagtanong kung ano ba talaga ang dapat niyang gawin ngayon. Isang makapal na libro ang biglang bumagsak sa mesa. Sabi ni Fra, kailangan niya ng oras para maghanda. Dahil hindi raw marunong magsalita ng wikang Hauma si Ivan, iminungkahi niyang gamitin ang pagkakataong ito para isaulo ang diksyonaryo. Kinuha agad ni Ivan ang libro at pabirong nagtanong kung minamaliit ba niya ang mga tagahilaga. Saka siya nagsimulang magbasa. Habang pinagpapatuloy ni Fra ang paghahanda, paminsan-minsan siyang pinagmamasdan ni Ivan. Nakakabilib ang pulido niyang paggawa. Kahit ang tulad niyang dating nagpapanggap na alchemist, ay hindi maiwasang manliit habang pinapanood siya. Lumipas ang 3 oras. Sa wakas, huminga ng malalim si Fra at inihayag na tapos na ang ritual. Inamin niyang nagulat siya na umabot ito ng 3 buong oras. Ayon sa kanya, baka kinalawang na ang mga kakayahan niya mula nang umalis siya sa lungsod ng Libong Tor. Tutal, ito ang unang beses niyang gumamit ng ganitong template para sa sorcery modification. Pagkatapos ay nagtanong siya ng isang mahalagang bagay. Hindi ba muna nila dapat itong subukan bago tuluyang gamitin? Si Ivan, na nakatulog na pala, ay nagising at sinabing ayos lang yan. May tiwala siya sa kakayahan nito. Sa kanya tiningnan ang notifikasyon. Completion rate, 200%. Agad na nakuha nito ang kanyang atensyon. Napagtanto ni Ivan na hindi lang basta naging matagumpay ang ritual. Habang pinalitan ng mas mataas na kalidad na materyales, mas napaganda pa ang buong plano ng ritual. 200. Hindi masama. Sa totoo lang, nakakabaliw to. Sinabi ni Ivan na walang naging problema at dapat siyang magtiwala sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay inanunsyo niyang oras na para magsimula. Pinanood ni Fra si Ivan na maghanda, saka biglang nagtanong kung ano ba talaga ang ginagawa niya. Sinabihan lang siya ni Ivan na lumingon sa kabilang direksyon. Umandar ang ritual. Isang marka ang lumitaw sa kanyang likod. Double false life. Bago pumasok si Ivan, sinabi ni Fra na binigyan na niya ito ng water breathing, kaya hindi na niya kailangang pigilin ang kanyang hininga sa loob. Kahit na ganoon, inamin niyang nag-aalala pa rin siya. Sinabihan siya ni Ivan na huwag masyadong mag-isip. Ayon sa kanya, ginagawa niya ito para sa sarili niya. Saka siya lumusong sa tubig. Nang malubog na, inulit ni Ivan sa kanyang sarili na para talaga ito sa kanya. Sa simula, mukhang normal lang ang lahat. Nang biglang, may kakaiba siyang naramdaman. Iminulat ni Ivan ang kanyang mga berdeng mata at agad napansin ang isang kakaibang bagay. Anong ibig sabihin ito? Ang sumunod niyang napagtanto ay mas kakaiba pa. Para bang tinitingnan niya ang sarili mula sa itaas, isang out-of-body experience. Sandaling natigilan ng tuluyan ang bida natin. Hanggang sa may napansin pa siyang iba at unti-unting naintindihan ang mga nangyayari. Teka, kailangan ba niyang buuin ito ng mag-isa? Problema yan. Napakalaking problema. Maaaring isang veteranong manlalaro si Ivan na kabisado ang larong ito, pero hindi pa siya nakagawa ng kahit anong operasyon dati. Gayunpaman, walang mangyayari kung tatayo lang siya doon, kaya nagdesisyon siyang gawin ito ng mag-isa. Una ang ikalawang puso. Simple lang ang prioridad niya, ang manatiling buhay. Kapag naikabit na ang ikalawang puso at bumuti na ang pagdaloy sa loob niya, susunod na siya sa nervous system, tapos sa digestive system, sa respiratory system, saka sa tubular skeletal strengthening organs. Dahan-dahan, isa-isang piraso at hakbang, unti-unting nabubuo ang lahat. Pagkatapos ng bahaging iyon, sa wakas ay tiningnan ni Ivan ang resulta. Hindi na masama. Ang nabuo niya ay isang set ng itim na carapace.
Pagkatapos, habang patuloy niya itong sinusuri, biglang umabot sa 0 ang oras. Agad na lumitaw ang isang notifikasyon. Nadagdagan ng 3 ang lahat ng pisikal na katangian. Nakakuha ng dagdag na katangian. Nakakuha ng dagdag na talento. Naaktiba ang bloodline ng Titan. Nananatili ang kaluluwa ng bituin. Sunod-sunod na lumalabas ang mga pabuya. Mabilis na umangal si Ivan dahil hindi pa siya tapos suriin ang lahat, pero hindi siya hinintay ng proseso. Kahit na napakalaki na ng kanyang nakuha. Sa labas, pinapanood ni Fra ang pagpapatuloy ng ritual. Inamin niya sa sarili na hindi niya inasahang magiging ganito kaganda ang pinalakas na formation. Ayon sa kanya, talagang nakinabang ng husto ang barbarian na ito. Lumipas ang oras. Nagpatuloy ang ritual. Tapos biglang tok, nakarinig si Fra ng tao sa pintuan. May tao. Sa pagkatok sa pinto, nabunyag kung sino ang nasa labas. Si Jabba. Humingi siya ng paumanhin sa pag-abala kay Lord Arion at sinabing may problema raw sa listahan ng materyales kanina. Agad namang sumagot si Frey na ang kamahalan ay kasalukuyang nagsasagawa ng isang eksperimento. Ngunit habang nagsasalita, may napansin siya. Na-trigger ang arcane mark na inilagay sa pasilyo. At mas mahalaga, hindi lang isang tao ang nasa labas. Mayroong ilan. Nang mapagtanto yon, nagpasya si Fra na kailangan niyang agad patibayin ang mga depensa. Nag-activate siya ng isang summoning spell, Faction Designation, Flawless Summoning, Level 1 Monster Summoning. Bumukas ang portal. Pinasalamatan ni Fra ang pinatawag na nilalang sa pagdating at hiniling dito na tulungan siyang ibalik ang kanyang mana. Isang asul na liwanag ang agad na dumaloy sa kanyang katawan. Sa labas, patuloy na iginigiit ng boses na ang usapin ay napakahalaga at kailangang pag-usapan ng personal. Hindi ito pinansin ni Frey. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagpapatawag. Level 2 Monster Summoning. Level 3 Monster Summoning. Level 4 Monster Summoning. Sunod-sunod, nagsimulang lumitaw ang mga makapangyarihang nilalang sa loob ng silid. Pagkatapos ay lalo pa niyang ginalingan. Fifth Ring Magic, Lesser Planar Alley. Isa pang summoning circle ang lumitaw. Sa pagkakataong ito, isang tulad anghel na nilalang ang lumabas, si Gabriel. Agad na sumumpa si Gabriel na ipaglalaban siya at lumapit pa. Sa ngayon, ang silid ay puno na ng mga pinatawag na nilalang na handa na sa labanan. Sa labas, hindi rin nag-iisa si Jabba. Nagdala siya ng resba. Inutusan niya sina Blue at Gugo na wasakin ang pinto. Pareho silang may kumpiyansang sumugod, pagkatapos ay agad na tumalsik patalikod. Sinumpa ng isa sa kanila ang mahikang pumoprotekta sa pinto. Nainis si Jabba, kaya inutusan niya ang lahat na wasakin ito ng pilit. Halatang kinakabahan ang iba matapos mapanood ang dalawang higanteng tumalsik ng ganoon. Gayunpaman, utos ay utos. Sumugod sila at sinimulang pukpukin ang pinto ng buong lakas nila. Sa loob, nagkomento si Gabriel na sa wakas ay naalala rin itong tawagin siya. Nabanggit niyang personal na hiniling ni Lady Antonia na alagaan siya nitong mabuti, at pagkatapos ay binigyan siya ng mensahe. Sinabi niyang malubha ang sakit ng kanyang ama at hiniling kay Gabriel na iparating ang impormasyong iyon sa kanyang ina kung magkakaroon ng pagkakataon. Sumang-ayon si Gabriel. Pagkatapos ay nagtagumpay din ang mga pag-atake sa labas. Nawasak ang pinto. Sumugod si Jabba at ang kanyang mga tao habang tumatawa at may dalang mga armas. Ngunit pagtapak nila sa kwarto, naniga sila dahil sa halip na 2 tao ang makita, natagpuan nila ang isang buong hukbo ng mga halimaw na naghihintay sa kanila. Lumingon-lingon si Jabba sa matinding pagkalito. Hindi ba't dapat 2 tao lang? Kung gayon, ano ba talaga ang mga bagay na ito? Pagsira ni Jabba at ng kanyang mga tauhan, umatake agad si Gabriel at ang mga pinatawag na halimaw. Agad na nagpanik si Jabba at sumigaw sa lahat na pigilan ang mga halimaw na yon. Nakaramdam ng matinding takot ang iba, ngunit sumugod pa rin sila dahil sa pagkakataong ito, wala na silang masyadong pagpipilian. Sa kasamaang palad para sa kanila, mas malakas kaysa inaasahan ang mga pinatawag na nilalang. Ang isa sa mga halimaw ay agad na na-offend at tinanong kung sino ang tinatawag ni Jabba na halimaw. Lumalabas na sobrang dinamdam iyon ng matalinong oso. Tutal, isa siyang matalinong nilalang. Ang labanan ay mabilis na nauwi sa kabuluhan. Mga halimaw kahit saan, mga taong hinahabol, at napagtanto ni Jabba na ito ay isang kakilakilabot na ideya. Kalaunan, sumuko siya at sumigaw sa lahat na tumakas na. Huli na, isang higanteng lobo na ang nakatitig sa kanya. Agad na binago ni Jabba ang kanyang tono at sinimulan itong tawaging mabait na aso. Pagkatapos ay desperado siyang nag-alok dito ng masarap na pagkain. Hindi interesado ang lobo, kahit konti, at patuloy itong sumugod diretsyo sa kanya. Habang nangyayari ang lahat ng ito, biglang sinabi ni Gabriel na sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit hindi siya tinawag ni Fra kanina nung naglalakbay itong mag-isa. Agad na sinabihan siya ni Fra na magseryoso dahil hindi pa tapos ang laban. Tuluyan itong binaliwala ni Gabriel. Sa halip tumingin siya kay Ivan. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang kakaibang komento. Ayon sa kanya, ang kanyang maliit na guangdong ay nilinlang at ninakaw ng isang barbaro. Agad na nagtanong si Freya kung anong kalokohan ang pinagsasasabi niya. Patuloy na tinitigan ni Gabriel si Ivan, pagkatapos ay bigla siyang may napansin. At sa pagkakataong ito, kahit siya ay nagulat. Diyos ko!
Ginamit talaga ni Fra ang sarili niyang maharlikang dugo para magsagawa ng isang sikretong ritual para sa barbarong ito. Agad na nagdulot iyon ng isa pang katanungan sa isip ni Gabriel. Ano ba talaga ang namamagitan sa dalawang ito? Mabilis na itinanggi ni Fra ang anumang iniisip niya. Iginiit niyang hindi iyon totoo. Ayon sa kanya, si Ivan ay isa lamang napakahalagang kaibigan. Pagkatapos ay lumingon siya kay Ivan at sinabing kailangan na nitong gumising. Isang hiyaw ang biglang umalingaw-ngaw sa paligid. Agad na lumingon si Fra sa pinagmula ng tunog at sumugod sa labas. Hindi maganda ang nadatnan niya. Nakatayo pa rin ang mga pinatawag na halimaw. Lahat ng umatake sa kanila ay tumba na, pero hindi rin mukhang walang galos ang mga halimaw. May mali, malaking mali. Agad na napagtanto ni Fra na mukha itong isang uri ng sumpa. Kinumpirma agad ito ni Gabriel. Ayon sa kanya, ito ay isang nakamamatay na sumpa na inihanda ng maaga. Agad na naintindihan ni Fra ang ibig nitong sabihin. May sumusubok kayang idawit sila bilang mga mamamatay tao. Bago pa man siya makapag-isip ng mas malalim, isa pang bulto ang dumating. Kaswal siyang binati ng bagong dating na parang lumang magkaibigan, at sinabing matagal na mula noong huli silang nagkita. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Fra. Nakilala niya ito, si Cain Paulos. Sa oras na makita niya ito, nagtanong siya kung ang pagdating nito ay nangangahulugang tuluyan ng pinagtaksila ng paksyon ng necromancy ang pamilya ng hari ng Elrond. Nagpanggap na inosente si Paulos. Ayon sa kanya, ito ay isa lamang pagsasama-sama ng mga dating magkaklase. Paano ito biglang naging usapin ng pagtataksil? Hindi naniniwala si Gabriel. Agad niyang binalaan si Fra na maging alerto dahil nararamdaman niya ang isang makapangyarihang masamang aura. Nagbuntong hininga si Paolo at sinabing hindi dapat ganito direktang inilalantad ng hindi kilalang anghel na ito ang mga bagay-bagay. Nang direkta, tila ba hindi siya sanay humarap sa mga alitan ng harapan. Pagkatapos ay may isa pang bulto na lumitaw, isang nakakatakot na kalansay na nilalang. Agad na natukoy ni Fra ang mga pamamaraang ginamit, manipulasyon ng espiritu at pagsasanib ng kaluluwa. Ibig sabihin, nakatuntong na si Paulos bilang isang rank 2 soul attendant sa paksyon ng necromancy. Tahasang inamin ito ni Paulos. Pagkatapos ay nagtanong siya, gaano ba karami ang kailangang isakripisyo ng isang hamak para magkaroon ng kapangyarihan? Ayon sa kanya, sasagutin niya yon sa pamamagitan ng kanyang mga kilos. Habang nagsasalita siya, isang napakalaking enerhiya ang nagsisimulang maipon. Paparami ng paparami. Pagkatapos ay idineklara ni Paulos na ito na ang lahat. Mabilis na kumilos si Gabriel. Tinawag niya ang banal na espada at inutusan itong protektahan ang prinsesa. Sabay-sabay na sumugod ang mga ipinatawag na nilalang. Bawat isa sa kanila ay umatake. Tumawa lang si Paulo at isang malakas na pagsabog ang yumanig. Tumilapon sa iba't ibang direksyon ang mga halimaw dahil sa shockwave. Kahit si Gabriel ay napilitang ibuhos ang lahat para maprotektahan si Fra. Tiniyak niya rito na huwag matakot dahil poprotektahan siya ni Gabriel. Muling nagtipon-tipon ang mga nakaligtas na ipinatawag na nilalang. Bugbog sarado sila pero nakatayo pa rin. Agad silang sinabihan ni Fra na huwag nang sumugod pa. Hindi tulad ng mga ilusyon ng sumon, iyon ang mga tunay nilang katawan. Kapag namatay sila rito, mamamatay talaga sila. May biglang napansin si Gabriel. Hupa na ang epekto ng pagsabog. Sinabihan niya si Fra na tumingin. Noong una, mukhang walang anuman doon. Tapos ay naramdaman ito ni Fra, at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang Underworld Iron Guard, isang napakadelikadong nilalang. Agad na intindihan ni Fra ang ginawa ni Paulos. Sinunog niya talaga ang lahat ng kaluluwa ng mga taong iyon. Hindi ito itinanggi ni Paulos. Ayon sa kanya, mga miyembro lang naman sila ng gang. Saka siya nagtanong kung talagang naawa ang kamahalan sa mga makasalanang gaya nila. Agad namang sumagot si Gabriel. Ipinunto niya na ang isang masamang gawain para sa masamang layunin ay hindi nagiging tama dahil lang masasamang tao ang naging biktima. Hindi man lang naapektuhan si Paulos. Sinabi niyang inaasahan na ito sa isang anghel, ang mga salita ni Gabriel ay puno ng liwanag at katarungan. Pero nagtanong siya ng isang simpleng bagay. Ano naman pagkatapos nito, inutusan niyang umatake ang Underworld Iron Guard. Itinaas ng higanting undead na mandirigma ang espada nito. Agad na inutusan ni Gabriel si Fra na magtago sa likod niya. Halatang nag-aalala si Fra, pero patuloy pa ring sumugod si Gabriel. Espada laban sa espada, umalingaw-ngaw ang sagupaan sa buong paligid. Saglit na napanatili ni Gabriel ang kanyang balanse, bago siya napilitang umatras. Hindi ito maganda. Nang makita ito, humakbang pasulong si Fra. Ngayon, sinabi niyang siya naman ang magpoprotekta kay Gabriel. Nagpasalamat si Gabriel sa kanya. Nagpatuloy ang labanan. Walang nakakakuha ng malinaw na kalamangan sa parehong panig. Habang inoobserbahan ni Fra ang sitwasyon, agad niyang napagtanto ang problema. Dahil nakaharang ang Underworld Iron Guard sa harap ni Paulos, walang paraan para direktang umatake sa kanya. Ibig sabihin, nananatiling ganap na protektado ang totoong banta. At habang ligtas si Paulo sa likod ng halimaw na iyon, hindi matatapos agad ang labanang ito. Napansin ni Paulo ang iniisip niya, kaya sinimulan niya itong asarin. Ayon sa kanya, taglay ng kamahalan ang dugong maharlika ng sikretong ritual, pero hindi naman nababagay ang kakayahan niya sa ganitong mahahalagang yaman. Tapos ay bigla siyang lumingalinga. May bigla siyang naalala.
Saan nagpunta ang barbarong yon? Sinimulang suriin ng mga mata ni Paolo ang buong paligid ng labanan. Pagkatapos ay pabiro siyang nagtaka kung iniwan ba ng walang hiyang barbaro na yon ang kanilang cute na prinsesa para magtago sa kung saan, habang patuloy na pinapanood ni Fra ang nangyayaring labanan. Sa pagkakataong ito, naubusan na siya ng pagpipilian. Ivan, gumising ka na. Kundi, napansin ni Paulos ang ekspresyon niya at agad na tumawa. Ipinunto niyang baka sumasailalim pa rin ang barbaro sa sikretong ritual ng mga maharlika. Pagkatapos ay inasar niya ulit ito, sinabing umaapaw talaga sa pagmamahal sa lahat ang kanilang prinsesa. Pero bago pa siya makapagpatuloy, boom, biglang sumabog ang mga pader. Isang dambuhalang kamay ang bumagsak sa labanan mula sa itaas. Nagbago agad ang buong sitwasyon sa isang iglap. Sobra ang pagkagulat ni Paulos at agad na inisip kung sino ang bagong dating. Sa kabilang banda, agad na napagtanto ni Fra ang nangyayari. Hindi niya maitago ang kanyang pananabi. Para sa kanya, nanalo na siya. At pagkatapos ay lumitaw na rin sa wakas si Ivan. Nagbabalik na ang bida natin. Ang una niyang ginawa ay itinuro ang Undead Knight at inutusan si Paulos na patigilin yon. Biglang naging napakamasunurin ni Paulos. Agad siyang pumayag at sinabihan si Ivan na huwag siyang patayin. Tapos tumakbo siya papunta sa Dark Knight at inutusang itigil ang pag-atake nito. Umungol ang higanting undead at huminto. Tumigil ang talim nito bago pa man tumama kay Gabriel. Saglit na naging tahimik ang lahat. Tiningnan ni Ivan ang undead at nagtanong kung ano ba talaga ang bagay na yon. Mabilis na nagpaliwanag si Paulos na kontrolado ito ng isang gamit mula sa kanyang guro, isang kasangkapan para sa indirect remote control. Ayon sa kanya, huminto na ang puppet, kaya dapat na siyang pakawalan ni Ivan. Saka may nangyaring hindi inaasahan. Muling gumalaw ang Dark Knight. Napansin ito ni Gabriel. Napansin ito ni Ivan. Walang nakakaintindi kung anong nangyayari. Agad ipinunto ni Ivan na hindi naman talaga ito huminto. Pareho rin ang gulat ni Paulos. Nagsimula siyang magmura at iginiit na alamin kung bakit hindi sumusunod ang puppet sa utos niya. Saka pumasok sa isip niya ang isang nakakatakot na posibilidad. Handa ba talaga siyang isakripisyo ng guro niya para lang mapatay ang panganay na prinsesa? Muling umungol ang Dark Knight at sumugod ulit. Mabilis na pinagtagpi-tagpi ni Ivan ang mga pangyayari. Hindi dapat nakakapag-isip ng mag-isa ang puppet, ibig sabihin may isang mas mataas ang otoridad na direktang kumokontrol dito. At kung totoo yon, malamang papunta na rito ang taong yon. Mas lumala pa ang sitwasyon. Agad na naisip ni Ivan na kailangan nilang tapusin ang laban na ito ng mabilis. Kaya hinablot niya si Paolo, pagkatapos ay sumugod diretsyo sa Dark Knight, hindi palayo, kundi palapit dito. Kahit si Paolo ay siguradong hindi yon inaasahan. Umikot ang Dark Knight at umungal, pagkatapos ay nagliparan ang napakaraming matatalim na armas patungo kay Ivan. Agad siyang binalaan ni Fran na mag-ingat. Hindi huminto si Ivan. Umiwas siya sa ilang atake, sinalo ang iba, at kahit may tumama sa kanya, patuloy lang siya sa paggalaw. Bakit? Dahil may alam na siya na hindi alam ng iba. Mayroon siyang hindi nakikitang baluti. Klaro na hindi rin yon inaasahan ng Dark Knight. Hakbang-hakbang, nilapitan ito ni Ivan, hanggang sa mahawakan niya ang Knight at malakas na ibinalibag sa lupa. Nahirapang bumangon ang higanting undead. Hindi iyon binigyan ng pagkakataon ni Ivan. Ngayon, nasa kanya na ang buong bentahe. Sa wakas, hinarap niya muli si Paolo, tapos ay kalmadong tinanong kung may gusto ba itong sabihin. Mukhang hindi man lang natakot si Paolo. Sa halip, binalaan niya si Ivan na huwag magsaya ng maaga dahil ayon sa kanya, sa loob ng kalahating oras ay darating ang guro niya sa Flandra. Makalipas ang 2 minuto, abala na si Ivan sa paghalungkat ng mga gamit ni Paolo. Hindi masama. Ayon sa kanya, marami-rami ring dalang yaman si Paolo. Galit na galit si Paolo. Nagreklamo siyang ninakaw na ni Ivan ang mga damit niya at ngayon naman ay gusto pa nitong kunin ang lahat ng kagamitan niya. Pinanood ni Fra ang lahat at nagtanong kung bakit hindi na lang siya tinapos ni Ivan. Ipinaliwanag ni Ivan na si Paolo ang tipo ng tao na kumakampi kung saan siya mas makikinabang. Baka mas pakinabangan pa nilang buhay siya kaysa patayin siya. Pagkatapos noon ay umalis na ang grupo. Umalis si Ivan sakay ng kanyang bagong karwahe habang lumilipad sa tabi nila si Gabriel. Agad na nagtanong si Gabriel kung alam ba talaga ni Ivan kung anong klaseng sasakyan ang minamaneho niya. Ang mas mahalaga, alam ba talaga niya kung paano ito patakbuhin. Kaswal namang umamin si Ivan na hindi niya alam. Kasalukuyan pa lang niyang binabasa ang manual. Hindi man lang napayapa si Gabriel sa sagot na yon. Ilang sandali pa, nahanap din ni Ivan ang hinahanap niya. Lumalabas na isa itong down type 1 magic-powered carriage. Hanggang sa biglang sumigaw ng babala si Fra. Napatingala si Ivan. Pader. Napakalapit na pader. Agad niyang kinabig ang manibela at muntik ng sumalpok. Mabilis na lumiko ang karwahe, halos tumaob na bago tuluyang bumalik sa ayos. Sa kabutihang palad ay nakaligtas sila. Agad na idineklara ni Ivan na nakuha na niya ang diskarte, tapos ay pinatakbo ito ng pinakamabilis. Nang maglaon, habang papalapit sila sa isang kastilyo, may biglang napansin si Gabriel. Tumingin din si Fra sa direksyong iyon at agad na nakilala yon. Ang pale-bone na si Lucius Sola, isang rank 4 Great Archmage ng Hippocrates faction. Ang maitim na usok sa paligid nila ay hindi rin ordinaryong usok.
Ito ang Dark Canopy, at sa loob nito ay isang buong hukbo ng undead. Nang makita iyon ni Gabriel, nagpasya siya. Sinabihan niya sina Ivan at Fra na magpatuloy. Agad na nagtanong si Fra kung ano ang binabalak ni Gabriel. Sinabi ni Gabriel na magpaiwan siya at pipigilan niya ito. Agad na nag-alala si Fra roon. Tinanong niya kung balak bang gamitin ni Gabriel ang swan song. Dahil kung gagawin niya yon, baka mapinsala ang kanyang kaluluwa. Pinayapa siya ni Gabriel. Pangitain lamang siya ngayon, hindi ang totoo niyang katawan. Sa pinakamasama, kailangan lang niyang bumalik at magpahinga ng ilang araw sa kama. Hindi siya mamamatay. Pagkatapos ay lumingon siya at lumipad patungo sa Dark Canopy habang pinagmamasdan siya ni Fra. Hindi nag-atubili si Gabriel kahit isang segundo. Diretso siyang sumugod sa panganib, sa loob ng usok, at ang bumungad sa kanya ay nakakatawa, isang higanting dragon. Agad na napagtanto ni Gabriel na ito ang tunay na anyo ni Lucius Sola. Tapos ay umungal ng napakalakas ang dragon. Kahit sa malayo, ramdam ni Fra ang bigat at nasabi na ganoon ang hitsura ng lakas ng rank 4. Tumingin din si Ivan patungo sa labanan. Inamin niyang nakakapanghinayang na hindi sa kanya ang ganoong klaseng kapangyarihan. Pero agad niyang sinabihan si Fra na bilisan. Hindi nila pwedeng sayangin ang sakripisyo ni Gabriel, kaya mas pinabilis pa ni Ivan ang takbo ng karwahe. Sa loob ng Dark Canopy, nakikipaglaban na si Gabriel para sa kanyang buhay. Sunod-sunod ang atake mula sa lahat ng direksyon. Muntik-muntikan na siyang tamaan ng sunod-sunod na atake. Pero kahit ganoon, ayaw niyang umatras. Habang umiiwas sa walang katapusang ulan ng atake, gumanti rin ang tira si Gabriel laban sa buong hukbo ng mga undead. Sa loob ng Dark Canopy, mabilis na kumilos ang hukbo ng mga undead. Ilang salamangkero ang nagsimulang sumigaw ng utos para dumipensa at itaas ang mga kalasag nila. Sa isang iglap, sunod-sunod na lumabas ang mga mahika ng proteksyon. Ang buong lugar ay naging tila isang kuta. Tinignan lang ito ni Gabriel at pagkatapos ay isang bagay lang ang nasa isip. Umaasa siyang mas makakalayo pa si Fra kahit kaunti pa. Iyon lang ang kailangan niya. Nang sumunod na sandali, naglabas ng matinding aura si Gabriel at sumugod ng diretsyo sa mga kalasag. Walang pag-aalinlangan. Walang pagbagal. Boom! Isang malaking pagsabog ang yumanig sa buong labanan. Binutas ng shockwave ang mga depensa, at umulan ng mga bato sa kalsadang binabaybay ng karwahe ni Ivan. Kahit ang isang malaking bahagi ng kalasag ay nawasak. Sa loob ng nawasak na pormasyon, tuluyan nang nagsalita ang isa sa mga undead. Tinanong niya kung isa bang Coral Angel si Gabriel na nagmula sa Divine Realm. Higit sa lahat, gusto niyang malaman kung ano ang ugnayan niya sa pinakamatandang prinsesa. Agad na sinabi ni Gabriel sa matanda na wala itong pakialam. Pagkatapos ay idinagdag niya na pinalampas niya lang ito ngayon. Bago maglaho, gumawa siya ng huling pangako. Sa susunod na pagkikita nila, ang tunay na niyang katawan ang gagamitin niya. At pag nangyari yon, kukunin niya ang ulo nito gamit ang isang palakol. Napakalinaw ng bantang yon. Bago pa makasagot ang undead, tuluyan nang naglaho ang pangitain ni Gabriel. Ang pagtawa niya ang huli nilang narinig. Katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay tumingin sa malayo ang undead na halimaw at inisip kung gaano pa karaming nakatagong puwersa ang nasa likod ng panganay na prinsesa. Sa daan, patuloy sa pagpapatakbo ng karwahe si Ivan hanggang sa tuluyan itong huminto. Masamang balita. Naubusan na sila ng gatong at tubig. Ipinaalala ni Ivan na kailangan nila ng mga supply bago sila makapagpatuloy. Narinig bigla ni Fra ang isang bagay, isang pag-iyak. Tinanong niya si Ivan kung narinig din ba niya yon. Tumingin si Ivan kung saan nagmumula ang ingay at nakita ang ilang taong nagkakatipon. Isang tao ang humahagulgol ng sobra. Matapos tingnan, inakala ni Ivan na baka namatay ang baka ng isang magsasaka. Agad siyang itinama ni Fra. Hindi iyon isang baka. Isa itong tao, isang Elrondian. Sa ibang banda, sa pasilyo sa labas ng laboratorio, galit na galit pa rin si Paolo. Patuloy siyang nagmumura sa mga buwisit na barbaro. Pagkatapos ay may isa pang dumating. Si Coru Vagis. Kalmadong inanunsyo ni Coru na nandyan siya para palitan si Paolo sa kanyang trabaho. Agad na nagtanong si Paolo kung bakit ipinadala si Coru. Sumuko na ba ang guro sa kanya? Sa gulat niya, ang kabaligtaran ang sinabi ni Coru. Hindi lang siya hindi inabandona ng guro, kundi dahil sa pagsisikap niya sa misyong ito, akyat siya sa 3 ranggo. Natuwa si Paolo ng 5 segundo bago ibinunyag ni Coru ang natitirang balita. Ayon sa kanya, gusto talaga siyang balatan ng buhay ng guro. Ang tanging rason kung bakit hindi ito nangyari ay dahil ang taong nagrekomenda sa kanya ay isang ika-4 na ranggong dakilang archmage. Ang rekomendasyong iyon ang nagligtas sa kanya. Agad na nagtanong si Paolo kung bakit sinasabi ni Coru ang lahat ng ito. Dumiretso sa punto si Coru. Gusto niya ng impormasyon tungkol sa target. Kung makikipagtulungan si Paolo pagkatapos ng misyon, baka ibahagi pa ni Coru ang papuri sa kanya. Isa itong pagkakataon para bumawi sa mga pagkukulang niya. Pumayag si Paolo. Siyempre, hindi libre ang impormasyon. Sinabi niyang may dagdag itong bayad. Kalaunan, nakita si Ivan na namimigay ng candy sa ilang mga bata. Isang babae ang lumapit at nagpasalamat sa kanya. Ayon sa babae, inilibing niya ang asawa nito at binigyan ang pamilya ng maraming supply kaya hindi na niya alam kung paano makakabawi. Sinabi ni Ivan na hindi na kailangan.
Ang ibinigay niyang impormasyon tungkol sa mapagkukunan ng tubig ay higit pa sa sapat. Pagkatapos bumalik si Ivan kay Fra. Sinabi niya rito na may nabanggit ang babae na balon sa kalapit na nayon. Kapag napuno na nila ng malinis na tubig ang mahiwagang karwahe, makakapagpatuloy na sila sa paglalakbay. Mukhang pinanghinaan ng loob si Fra. Sabi niya nagdurusa ang mga tao ng Elrond. Pero bilang panganay na prinsesa, pakiramdam niya'y wala siyang kapangyarihang tulungan sila. Isang simpleng sagot ang ibinigay sa kanya ni Ivan. Sa ngayon, ang mabuhay ang pinakamahalaga. Hanggat buhay sila, may pag-asa pa para sa lahat ng bagay. Napangiti ng bahagya si Fra matapos iyon marinig. Pagkatapos ay nagpatuloy na sa paglalakbay ang dalawa. Simple lang ang layunin nila, marating ang pinakamalapit na tuluyan bago dumilim. Pagsapit ng dapit hapon, tuluyan ang huminto ang mahiwagang karwahe sa harap ng isang tuluyan. Pumasok ang dalawa at naupo. Hindi naglaon ay dumating ang kanilang pagkain, inilapag ito sa harap nila at hiniling na mag-enjoy sila sa pagkain. Habang nagpapahinga sa tuluyan, biglang nagtanong si Fra kung bakit nagpumilit si Ivan na kumuha ng magkahiwalay na kwarto. Ayon sa kanya, kung maghihiwalay sila at magpakita ang mga taong iyon sa gabi, hindi ba mas mapanganib iyon? Ipinaliwanag ni Ivan na nagpabook lang sila ng 2 kwarto. Wala naman silang balak gamitin pareho ang mga ito. Simple lang ang ideya. Kung may maghahanap sa kanila, hindi agad malalaman kung saang kwarto sila namamalagi. Hindi nakakasama ang kaunting paglilinlang. Tumango si Fra at sinabing naintindihan na niya. Bago pa niya maituloy ang sasabihin, agad na tinanong ni Ivan kung balak ba nitong makisama sa isang kwarto kasama siya mula pa sa umpisa. Agad iyon pinabulaanan ni Fra. Ayon sa kanya, puro kalokohan ang sinasabi nito. Pagkatapos ay biglang may nabasag. Nabasag ang mga bintana. Agad na nagsigawan ang mga tao. Sumigaw sa takot ang isang tao. Tinawag ng isa ang dakilang Diyos na si Odin habang nagtatanong kung ano ang bagay na yon. May sumigaw na harangan ng lahat ang mga bintana dahil may dumating na halimaw. Pumasok ang halimaw mula sa basag na bintana at umungal. Saglit na napatigil ang buong tuluyan. At may kung anong lumipad sa loob ng kwarto diretsyo sa ulo ng halimaw. Bang! Bumagsak iyon ng direkta rito. Ang nakapagtataka, patuloy sa paggalaw ang halimaw. Ikinagulat iyon ng lahat. At napansin na rin ng mga tao kung sino ang bumato. Si Ivan, nakatayong kalmado doon, at ang bagay na ibinato niya ay hindi man lang isang armas. Isa itong sirang piraso ng silya na hawak-hawak niya. Agad na nagkagulo ang mga tao. Pinuri ng isa ang kabalyero. Tuwang-tuwa namang nanawagan ang isa sa dakilang Diyos na si Odin at inialay ang kanyang pinakamagandang basbas sa bayaning ito. Habang naghihiyawan ang mga tao, agad na may napagtanto si Ivan. Oops! Naging masyado siyang mabilis. Sa ibang banda, sa Coraltown Cemetery, pinagpatuloy ng isang necromancer ang kanyang trabaho. Pinuri niya ang kanyang Panginoon at nangakong ipapalaganap ang kabaitang iyon sa mas maraming tao. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagcast ng mahika. Nagbukasan ang mga libingan isa-isa. Nagsimulang magsibangunan ang mga figura, ngunit hindi na sila mga tao. Sila'y mga halimaw. Kasabay nito, nakita ni Koru ang target, papuntang timog silangan, may layong 1,200 metro, isang ordinaryong tuluyan. Sa tuluyan, agad inako ni Ivan ang pamumuno. Sinabihan niya ang lahat na maghanda sa labanan. Harangan ang mga bintana, itambak ang mga mesa at upuan sa mga pinto. Manatili ang mga lalaki sa unang palapag. Umakyat sa itaas ang mga babae at bata. Sinumang may dalang armas, humakbang paharap. Biglang nagbago ang paligid. Sa labas, nagsimulang umungal ang mga halimaw. Yumanig ang mga barikada nang may magsimulang bumasag dito, pero nakakagulat na nanatiling kalmado si Ivan. Sinabihan niya ang lahat na manahimik at saka nakinig. Doon biglang may narinig na desperadong boses na humihingi ng tulong. Sabi ng boses, may mga halimaw raw kahit saan at nagmamakaawang papasukin. Agad sinabi ng isa sa mga tao sa inn na buksan nila ang pinto. Kailangan nila siyang iligtas. Hindi agad sumang-ayon si Ivan. Sa halip nagtanong siya, marami bang halimaw sa labas? Agad sumagot ang boses na hindi na raw mabilang at nagmamakaawang magmadali sila. Nangatwiran naman ang isa pa sa loob na kailangan na siyang papasukin bago siya mamatay. Nagtanong ulit si Ivan, ilan kayong tao sa labas? May iba pa ba bukod sa kanya? Iginigit ng boses na nag-iisa lang siya. Pagkatapos ay desperado siyang nagtanong kung kaya ba talaga nilang panoorin ang isang batang babae na paghiwa-hiwalayin ng mga halimaw. May mali. Nagtanong si Ivan ng huling katanungan. Kung nag-iisa lang siya, paano siya nakalusot sa sangkaterbang halimaw? Mga halimaw. Napatigil ang lahat. Magandang tanong. Naisip din agad ito ng isang tao. Ang isa pa ay nagsimulang mapagtanto ang sitwasyon. Baka siya ay biglang lalo pang lumakas ang pagkatok. Walang nakakaalam ng gagawin. Pagkatapos ay may nagtanong kay Ivan. Anong gagawin ngayon? Humingi lang si Ivan ng armas. Pakaabot ng espada, ibinaon niya ito sa bisagra ng pinto at pinaghiwalay ang mga ito. Pagkatapos nyon, may kamay na lumusot sa siwang, hindi kamay ng tao, kundi butong kamay ng isang multo. Agad na pagtanto ni Ivan kung anong nangyayari. Alam ng bagay na yon kung paano manira ng pinto, ibig sabihin, siguradong may necromancer na kumokontrol dito mula sa kung saan. Tapos may malaking bagay na bumagsak papasok.
Pilit na pumasok sa loob ang isang dambuhalang halimaw habang napakalakas na umuungal. Natigilan ng eksaktong 1 segundo ang mga tao sa loob sabay taga. Isang espada ang kumislap sa hangin. Bumagsak kaagad doon din ang halimaw. Ibinaba ni Ivan ang armas niya at kaswal na sinabing masyado itong maingay. Tapos lumingon siya sa lahat at sinabing huwag silang mag-alala. Nandito siya. Matapos pabagsakin ang halimaw, nakita na rin ng malinaw ni Ivan ang labas at agad na pagtanto na mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan niya. Patay. Hindi lang isa ang halimaw. Daan-daan sila. Isang buong hukbo ng mga undead ang nagtitipon sa labas ng inn. Patuloy sa pag-ungal at pagkalmot papalapit ang mga halimaw. Nakita rin sila ng mga tao sa loob at agad kumalat ang kaba. Tumawag ang isang tao sa dakilang Diyos na si Odin at nagtanong kung anong klaseng mga halimaw ang mga ito. Nagsimulang magmura ang isa pa pagkakita kung gaano sila karami. Ayon sa kanya, kailangang mag-ingat ng lahat na huwag makagat dahil mga nakakalasong halimaw ang mga ito. Lalong tumitindi ang tensyon. Dumarami ang mga undead, ang mga ungal at mga bangkay na nagtitipon sa labas. Agad pumorma si Ivan para makipaglaban at inutusan ang lahat na maghanda sa labanan. Walang pag-aalinlangan, walang aatras. Nakapagpasya na rin sa wakas ang mga lalaking nakahawak sa mga armas. Kapag nakapasok ang mga halimaw dito, tapos na ang mga pamilya nila sa itaas. Kaya nagsimula silang sumigaw pabalik para sa mga pamilya nila, para sa mga anak nila, para sa lahat ng nagtatago sa second floor. Isinumpa nila na wala ni isang halimaw ang makakaakyat sa itaas. At nagsimula ang labanan. Sa ibaba, inihanda ng mga tagapagtanggol ang sarili nila nang bumangga ang hukbo ng undead sa inn. Sa itaas, dinig na dinig ng mga pamilya ang bawat ungal, bawat kalabog, bawat hiyaw. Kumalat ang takot sa buong kwarto, pero mabilis na sinabihan ng isang babae ang lahat na huwag magpanik. Tinipon niya ang iba at inutusang gumawa ng bilog paikot sa mga bata. Gusto niyo pa ba? Sabihin sa amin kung ano ang tingin niyo sa kwentong ito.